Ngayong linggo po na to, tunghayan natin yung buhay ni Haring David. Maganda kasi kwento na tong si King David dahil lahat tayo makaka-relate tulad nitong simula. Dito po sa mundo ngayon na lahat tayo na-judge by appearance. Alam niyo yun? Sa social media following natin, dapat curated, dapat laging may mga filters kasi dapat ginajudge ka ng tao based on your appearance, brand ng clothes na sinusuot, job title, itsura mo. Okay? Kung si God kaya nag-interview sa'yo ngayon, pasado kaya tayo? We live in a world na performance-driven culture. Ika nga, kailangan magmukhang okay kahit hindi. Kailangan impressive kahit pagod na. Kaya po, deep inside, nag-struggle tayo. Paano kung makita nila yung totoo? Kaya marami tayong mga front of facade na tinatawag. Pero alam niyo po, ang Diyos tumitingin sa puso. There was a story in the Bible, si Samuel na utusan po ng Diyos. Dahil ni-reject na niya si King Saul, sabi niya, papalitan ko yung hari na yan. Dahil dinisobey ako paragi, meron akong papupuntahan sa yung bahay ni Jesse. Puntahan mo dahil isa sa anak niya, i-anoint ko the next king. Pinarada po nung Jesse yung 7 anak niya. Matitipuno, makikisig, gwapo, matangkad, lahat rejected. Okay? Kaya sabi ni Saul, wala ka namang ibang anak? May isa pa pero paslit, nagpapastol nga dun sa gubat, hindi yung pang king material. Sabi ni Samuel, patawag mo. And then, pinatawag si David, bata, shepherd, pastol po siya, walang credential, alam niyo, wala ka sa first 5 na lineup, sa field, nagalagang tupa. Ang sabi ng Diyos sa unang Samuel 16:7, pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas, nakaanyuan, ngunit ako'y tumitingin sa puso. Wow! Very short lang po. God rejects surface level judgment. Sabi po, tumitingin daw ang Diyos, hindi sa panglabas na kaanyuan. Tayo, we judge by looks, by accent, by background, by status, right? By mistakes. Ay, dati palang addict yan. Ay, dati palang ganito yan. Ay, dati pala. Hindi po ang Diyos tumitingin sa puso. Hindi natin binibigyan ng chance ibang tao. Minamaliit natin minsan sa sarili natin. Pero God says, hindi ko hinuhusgahan based on external. Pangalawa, God examines the heart, not the resume. The Lord looks at the heart. Ano ba yung intention ng puso mo? Hindi lang aksyon ang tinitingnan ng Diyos. Bakit mo ginawa yon? Maaaring nagdo-donate ng milyon ng isang politiko, bilyon naman pala ninakaw sa kaban ng bayan. Driven lang pala by guilt. Maaaring mabait ka pero may gusto ka lang makuha sa isang tao. Nung hindi mo nakuha, masama ka na ulit. So be careful. The Lord really looks at the heart. Pride ba motive niyan? Insecurity ba? Or just pleasing God? And lastly, God uses hidden people for public purposes. David was unknown, unseen, overlooked, pero po training ground lang pala yung pagpapastol niya. Training ground lang pala yung lonely nights niya, sumusulat siya ng mga psalm na ini-enjoy natin ngayon. So he battled with lions, eventually he battled with the spiritual realm. Kaya po before the palace, there's a pasture. Before the crown, there is a character building. Kaya ikaw na nanahimik ngayon, ikaw na parang feeling mo, wala akong mararating, nandiyan ang Diyos, don't despise your season, God is shaping your heart. Spend 10 minutes a day, ask mo, Lord, check mo naman yung puso ko, ano ba yung mali? Check mo, Lord, yung intention ko. Bago ka may gawin, Lord, check mo yung puso ko, ano ba talaga intention at motibo ng gagawin ko na to. Unang Samuel 16:7, pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso ng tao. Tayo manalangin, Panginoon, at the end of the day, it's the heart that matters. Yung motibo, Lord God. Kaya Lord, may mga intensyon yung iba na akala maayos, pero ang gusto lang pala makasariling kapakanan din ang intensyon. Lord, tulungan mo kami nang magkaroon ng discernment. Ano ba talaga ang motibo ng aming mga ginagawa? Ano ba yung motibo? Bakit namin to sasabihin? Ano ba yung heart namin towards dito sa sitwasyon na to? Bakit kami nag-post ng ganito? Talaga bang gusto namin pakitang blessed lang kami? O mayroon tao kaming gustong mainggit sa amin? Lord, tulungan mo kami maging sensitive in everything that we do whenever we open our mouth, because the abundance of the heart, the mouth speaks. Lumalabas, Lord, sa bibig ko ano yung abundance sa puso namin. Tulungan mo kami to see our heart. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.